makausap po natin ang COMELEC dahil sa ang dami hong nagiging problema ngayon sa printing ng balota. Pero bago ho natin kausapin si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, meron isang kandidato na pinagbigyan ng COMELEC na TRO. Kandidato sa pagkasenador. Tapos, nung napagbigyan siya, bigla namang winidraw yung kanyang kandidatura. Pakinggan muna natin yung kanyang maikling pahayag para magkaroon tayo ng reference sa ating pag-uusapan. Pakinggan po natin yung kandidato, Leo Marcos, yata yung pangalan nito. Sige nga po. Bakit nag-withdraw kayo ngayon? Ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 billion para lang sa balota ko. Ngayon, kung hahayaan ko sila na i-shred yung 6 million balot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao nun. Para saan pa at naging good Samaritan tayo? So, yun lang. Ayun, si Francis Leo Marcos. Makakausap po natin si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Magandang umaga po. Hapon. Sir, kumusta po kayo? Magandang hapon po. Balota, kasi di ba nagkaroon ng mga TRO at yung mga kandidato sa pagkasenador ay maapektuhan po ba? Tama po, nagkaroon nga po ng unang 5 TRO, may inisyu po na kasunod na 3, may inisyu po na 2, may inisyu 1, at yung pinakahuli nga po ng January 21 kasama ang pangalan ni Francis Leo Marcos. So all in all po, 13 yung dinagdag ng COMELEC. Kaya nga po naurong yung mock elections, nahinto ang printing, at supposedly nga po sana bukas po ay sisimulan na namin ang pag-iimprenta ng balota. Ngunit dahil nga po nag-withdraw yung unang nabigyan ng TRO ng Supreme Court ng January 21, si Francis Leo Marcos, ay tatanggalin na po namin ang kanyang pangalan at sa Mari po, sa Lunes na po kami mag-iimprenta ng balota. Yung sinasabi po niya na kaya siya nag-withdraw ay para hindi nyo nasirain yung mga naunang na-imprenta. Mangyayari po ba yun? Ay hindi po. Kaya yung 6 na milyon pong balota na nauna na-imprenta, ay yung po ay bunsod ng unang temporary restraining order ng Supreme Court, yung 5 po. At yung pong dahilan nung pagkakasayang nun ay yung pong para sa kay kandidatong Mustafa. Hindi pa po siya kasama doon. Kaya whether or not nag-withdraw po siya ngayon, hindi po talagang nasayang at nasayang na po yung 6 na milyong balota. Ngunit kami po ay nagpapasalamat pa rin naman po kay Mr. Francis Leo Marcos dahil hinabol niya po, nadinig niya rin daw po na kami mag-iimprenta pa lang ng balota. So hinabol niya, bago kami makapag-imprenta, nag-withdraw na siya, nang sa gayon, hindi na kami mag-uulit po, tatanggalin na namin yung pangalan niya bago pa man kami mag-imprenta. Ayun. Wala na ba? Baka naman may kasunod pa, sir, na TRO. Naku, wala po makapagsasabi kung may kasunod pang TRO, kundi po ang ating katasasang hukuman lamang. Ganyan po talaga ang nature ng ating sistema at batas ito sa Pilipinas. Talaga pong kailangan namin tanggapin na nasa Supreme Court po yan. Hindi namin pwedeng utusan, diktahan o kaya po impluensyahan. Kaya nga po kami, talagang susunod lang po kami sa sinasabi ng Supreme Court. Doon po sa mga naunang, ang alam ko nagbigay na ho ng number, di ho ba, sa mga kung anong magiging posisyon ng mga kandidato sa pagkasenador? Tama po, meron nga po tayong naunang number nung dumating po yung si candidate Mustafa, mula po doon sa pangalan po niya na dulot, alphabetical arrangement, gumalaw po yung ating mga kandidato sa senador hanggang doon sa pangalan po ng Salvador dahil nga po yung si Mr. Chavit Singson, si Governor Singson, nag-withdraw po siya. So nanatili pong 66 yung ating kandidato, ngunit gumalaw po mula Mustafa hanggang Salvador. Ngayon po sa pagkakapasok muli, dahil kailangan po tuwing maipapasok, inuulit po namin ang lahat ng balota natin, 1,667 different kinds of ballots po yan. Dahil nandun yung national position sa page 1, uulitin namin lahat. Sa pag-uulit po namin para maipasok yung pangalan ni Francis Leo Marcos, umurong po yung pangalan mula dun sa kanyang pangalan na Marcos hanggang sa dulo po na kandidato. Kaya po naging 67 sila. Ngunit nga po sa kanyang pag-atras ngayon ay babalik po dun sa nauna ng pag-atras namin. So ang gagalaw na lang po, Mustafa hanggang Salvador. Yung mula po, pagkatapos ng Salvador, balik na po sa dating numero yan. Ayun. Sana nga wala na kasunod kasi kawawang kanilang
kandidatura, hindi ho ba? Tama po kayo. Ang nangyari nga po, kaya kami nananalangin po na sana talagang wala nang kasunod na TRO. At kanina rin po, nagsabi na si Chairman Garcia na sana yung mga nais pang mag-withdraw, mag-withdraw na hanggang bukas ng tanghali. Nang sa gayon po, hindi na namin sila masama at lahat at mawala na po yung kanilang pangalan kung talaga pong intention nila na mag-withdraw. Dito ho sa kasalukuyang bilang ng mga kandidato national ay mahaba ho ba yung balota o ang ginagawa ay pinapaliit yung font para magkasya sa isang pahina? Ay hindi po, on the contrary po, nilakihan nga po natin yung font pa dahil ayaw po natin mahirapan yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga senior citizens na basahin yung mga balota. So talagang nilakihan pa po natin. Ngunit hindi naman po masyadong humaba dahil nga po marami rin po ang natanggal po namin ng mga nuisance candidate. 117 na nuisance candidate sa pagkasenador, another po na 67 na nuisance candidate sa local, 17 na nuisance candidate sa House of Representatives, at marami po ng mga nakansila na COC dahil hindi kwalipikado, na disqualified dahil disqualified na sila ng ombudsman at yung mga lumabag sa batas. Kaya nga po umikli yung ating balota. 32 inches lang po, 32 inches lang. Kasya sa isang pahina, yung sa national. Opo, napagsama natin yung national at yung mga local po. Yung nasa kabilang pahina po ay puro party list na po ang nilagay po natin dyan. Ayun, buti naman nagkasya. Sa inyo pong ginawang pag-testing doon sa balota at yung sa paraan ng pagsusubo, mga ilang minuto ang kailangan para ang isang botante ay matapos niya yung proseso ng pagboto? Yung pagboto po, kung alam nyo na po kung sinong bobotohan nyo, hindi na manguhula at hindi na po mag-iisip-isip pa dahil dumating sa presinto, alam na at gusto na sinong boboto, walang 5 minuto po tapos ang pagsishade. Baka nga po 3 minutes. Pagtapat po dun sa ating makina, pagsubo po ng balota, napakabilis papasok, 14 seconds lang po ay lalabas na yung ating resibo at sa loob po ng walang 1 minuto ay makikita nyo po kasabay. Nung paglabas ng resibo ay yung mismong balota ninyo. Bibigyan po kayo ng 15 seconds para ma-review yung page 1 ng balota, another 5 seconds para ma-review yung pahinang ikalawa na kung saan nandun ang party list. At pagkatapos po nun, susubo na siya. All in all po, kung talagang maluwag sa presinto, walang 10 minuto, tapos po kayong bumoto. Yung naunang eleksyon ho at yung ngayong eleksyon 2025, medyo magkaiba ho, talagang magkaiba. Magkaiba po ang gagamiting makina. Ano ang magiging bago sa mga botante? Yung dapat matandaan nila na dati ganito, ngayon ay ganito na. Mas mabilis na makina na pag bumabasa dahil 200 millimeters per second, yung dati po natin 70 millimeters per second. Bagong makina kaya hindi namin inaasahan ng pagkasira. Ngunit kung meron pa rin masisira, maraming contingency machine ng COMELEC dahil ang inupahan po namin 110,620 machines. Ang ide-deploy lang ay 93,000, so marami po tayong sobra. Doon sa in case masisira, ang sabi namin, kesa magtagal pa para kumpunin, palitan na kagad ang makina at dalhin doon sa isa sa mga 110 technical and repair hubs na ikakalat namin sa Pilipinas. Practically po, kada lalawigan, meron kaming repair hub. Dati po kasi, islang ang repair hub, nandun sa Laguna, kailangan ibiyahe pa ng Luzon. Ngayon, hindi na po, gagawin na kagad at ibabalik yan doon sa presinto bilang contingency machine. Pamalit ulit kung may masira. Yung makina po dati natin, yung PICOS at BCM, nagtatransmit sa isang server lang, isa lang transparency server. Doon na po tayo kumukuha. Ngayon po, kaya niya mag-transmit sa 6 na server dahil binigyan na po namin ang kanya-kanyang server. Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, PPCRB, NAMFREL at kayo po sa media, may sarili na kayong server. Ika-6 na server nga po, yung COMELEC, na naka-mirror sa DICT. Meron pa po, yung po resulta niyan ay direkta naming ipapakita sa isang real-time election results website. At ang makikita nyo po, napakaganda ng baterya, maliit lang. May lalagyan na parang luggage para hindi mahirapan ang ating mga teachers magbitbit ng kahon. At ang pinakahuli po, pagkatapos ng botohan,
Yung botante, nakita niya mismo yung balota niya. First time po nangyari yan na nakikita niya ang balota niya dahil may malaking screen. Pagkatapos ng botohan, nakapag-imprenta ng 30 election return na isend na i-transmit ang resulta, ay isa-isang ipapakita ang lahat ng balotang binasa ng sa gayon. Ang mga watchers, ang mga teachers ay pwedeng magtara at mag-review ng balota, kumpirmahin, tama ba yung pagkakabilang nila doon sa election return na hawak-hawak na po nila. Pero doon sa mismong taong boboto ay walang gaano magiging bago sa gagawin niya. Wala po. Ang sistema ng pagboto sa balota, i-shade pa rin po yung bilog na mas pinatingkad namin, mas madali mabasa ang pangalan dahil naka-bold yung pong mga font. Ang gagawin po ay sinunod namin yung rekomendasyon ng COMELEC Advisory Council na sanay na ang Pilipino sa pagboto sa pamamagitan ng shade. Para wag manibago, tinuloy po namin ang ganitong sistema. Ayun, maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco. Baka meron pa kayong gustong sabihin sa ating mga viewers, listeners. Nasa inyo po ang Hayan po pagkakataon. ninyo, opo. Pakitunghayan po ninyo sa Sabado po ay ito po ay parang totoong halalan, totoong teacher, totoong botante, totoong watcher, totoong balota, totoong makina mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10, piling mga lugar po, 30 lugar sa buong Pilipinas. Tetestingin din po namin pati yung transmission natin sa lugar na wala pong telco signal, gagamit po kami ng satellite dyan, yung Starlink. So abangan nyo po ito po ay parte ng pagtetesting ng COMELEC, parte na requirements ng Republic Act 9369 at parte ng pagsicertify ng ating automated election system. Maraming salamat po. Ang gagamitin ho ba yung mga dummy candidates muna, siguro? Ay hindi, opo, meron po tayong tinatawag na mock ballots na Ayun. gagamitin po natin dyan, opo. Kasi baka may manalo agad. Hindi po. Salamat po. So sa Sabado ay may pag-testing na gagawin. Actual. Tama po kayo, tama po. Thank you po, Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita po ng Commission on Maraming Elections. salamat po. Maraming salamat din po. Ayun naman pala kay Francis Leo Marcos. No? Hindi naman pala apektado. Kahit na siya'y nag-withdraw, ay ganoon din pa.